laban mo. Di pa tapos ang laban mo. Bayan, bayan, bayan ko. Bayan, bayan, bayan ko. Di pa tapos ang laban mo. Sir, good day. And of course, you are watching Sangguniang Monitor. Thank you. Yes, magandang umaga po o longga po. Ngayon po ay araw ng Martes, February 17, 2005. Araw ng Sangguniang Monitor at araw din po ng public hearing tungkol sa sabong. Mamaya po alas 4 ng hapon sa Rizal Triangle Covered Court ay gagawin ang public hearing at kita-kita po tayong lahat yan sa Triangle mamaya. So ito po ang inyong lingkod, ang inyong kagawad, ang inyong konsehal, ang inyong friendship, Edic Piano. So mamaya-maya po ay sana po ay makahabol ang ating friendship Tet Marzan dahil medyo masama ang kanyang pakiramdam ngayong umaga. So kagawad, Tet Marzan, kung nakaredy ka na ay nandito na, pwede na tayong nagsisimula na tayo at ayan po, maya-maya siguro ay hahabol na ang ating friendship Tet Marzan. So marami po tayong i-discuss ngayong umagang ito. Unang-una po yung night market na hanggang ngayon ay nandiyan po pa po sa Perimeter Street, sa St. Columban Street, no, na dapat ay noong pang January 31 natapos ang kontrata niyan sa Olongapo City Hall, yung night market, pero hanggang ngayon po ay nandiyan pa at illegal na po iyan. Kaya po gumawa tayo ng resolution, no, na pinapag-usapan natin ang ating mayor at ang kapulisan na gumawa ng aksyon upang paalisin na ang night market diyan sa Columban Street dahil po yan ay illegal na sa ngayon. So pag-uusapan din po natin yung pong stand ng isang grupo ngayon dito sa Olongapo, yung magtanggol, no, na sinasabi po nila na ayaw nila yung gagawin o yung balakin ng pamunuang panlunsod na magtayo ng isang commercial complex diyan sa ating Olongapo City Civic Center, no? At meron po silang statement tungkol diyan, mamaya ay babasahin din natin. And of course, yun nga, pag-uusapan natin ang importante ngayong araw na to dahil ngayon ang araw ng public hearing, yan po ay ang sabong. So bago po ang lahat, gusto lang natin sabihin na ating pong telephone number dito ay 0917-421-3446 sa Globe po, at mamaya po sa Smart, pag dumating po ang ating friendship Tet Marzan ay merong tayong numerong 0999-888-6509. At pwede nyo rin pong kaming sundan sa Twitter, no? I-search nyo lang po yung Sangguniang TV22 sa Twitter, at meron din po sa Facebook yung Sangguniang Monitor. And of course, yung aming pong email, sangguniangmonitor@gmail.com. At of course, no, sa FB page naman po, bukod sa Sangguniang Monitor, ay meron kaming Olongapo City Council page na mainit pa rin hanggang sa ngayon, lalong-lalo na ngayon, ang dami-daming issue nga tungkol sa lungsod ng Olongapo, yung sabong na yan, yung night market na yan, yung pagtatayo ng commercial complex dyan sa ating Olongapo Civic Center. Yan po ay mainit na pinag-uusapan at pinagdidiskusyonan sa Olongapo City Council page. So kung meron po kayong time, ay magpunta po kayo, join us, no? I-click nyo po yung join dyan sa page na yan para po maging updated kayo sa mga nangyayari dito sa lungsod ng Olongapo. Ayan po. At of course, meron din kami kanya-kanyang FB account ni Konsehala Tet Marzan. Yung sa akin po, i-click nyo lang yung Edic J Piano. Yun po yung aking personal account. Kaya lang po ay meron ng 5,000 friends yun. Kaya hindi na po ako maka-open pa ng mga friends request, no? Kaya kung pwede po kayong mag-follow na lang, at ganoon din po nagbuo ako ng community page, no, na Edic Piano, ay pwede po kayong mag-join at mag-like doon sa ating community page na Edic Piano. And of course, ang ating kasamang kaibigan na si Friendship Tet Marzan ay meron ding kanyang sariling FB account, dalawa rin yon. I-click nyo lang po Tet Marzan at lalabas na yung kanyang account. Ayun po, bago tayo magpatuloy, gusto lang nating batiin
as usual, yung ating mga pamilya, kapuso, kapatid dito sa ating Sangguniang Monitor. Yung akin pong mother na nanonood ngayon, former Kagawad Rose Piano. Magandang umaga po. And of course, ang mother dearest ng ating friendship pet na si Beth Daduya ay nanonood din ngayon. So binabati din natin yung mga vendors sa Bagong Palengke, sa Lumang Palengke, sa Barreto, sa New Cabalan, sa Pag-asa, no? Ayan, nanonood sila at interesado talaga sila kung ano yung mangyayari diyan sa na magtatayo na naman ng panibagong mall, no? Dito sa lungsod ng Olongapo. Sa kawawa talaga yung ating mga vendors at gusto nilang marinig yung kanilang mga panig tungkol diyan sa panukala na yan. Okay? At binabati din natin yung ating mga drivers at operators lahat sa kabuuan ng lungsod ng Olongapo at yung purok leaders and tanod sa 17 barangays ng lungsod ng Olongapo. So hopefully kita-kita po tayo mamaya sa public hearing, no? Dapat lahat ng barangay captains ay nai-announce na katulad sa barangay Santa Rita. So narinig ko lang kaninang umaga na ina-announce na sa kanilang mga purok leader yung public hearing at sinasabihan sila na umattend, no? Dahil importante po ito itong public hearing na ito dahil ang kapakanan ng mga susunod pang henerasyon ng Olongapo ang nakasalalay dito sa pagtatayo ng permanenteng sabungan dito sa lungsod ng Olongapo. And of course, binabati din natin lahat ng tanods, ang mga BIPAT at yung security guards na parating nakikinig sa atin. Yung Kabalikat Civicom, yung JCI Olongapo at yung Parents Teachers Associations officers. Ayan, yung City Council monitors, no? Andyan sila Benny, si Joseph Wendell, si Esther, si Jonathan, si Alona, si Tino, si Rona, si Weng, si Attorney Nadine, si Eri, si Susan, si Gina, si Mavic, si Jaisal, si Jackoy, si Fred. No, nandito kasama natin sa studio ngayong umaga at binabati natin syempre pa yung ating mga Sangguniang Monitor team, no, na sila Joan Cruz, sila Beth Silagan, sila Lynn Due, sila David Clark, ayan, si Jeffrey Ting Benitez at marami pang iba na nagsusuporta sa atin at binibigyan po tayo ng mga balita sa mga paligid. Sabi ko sa kanila kung may nakikita kayong kabali-balita diyan sa inyong sa inyong mga paligid, sa inyong kapitbahay, sa inyong pinagtatrabahuhan ay agad niyo po akong i-text at tignan natin kung pwede natin itong isiwalat dito sa ating programa nang sa gayon ay nalalaman po ng taong bayan kung ano-ano talaga yung mga nangyayari dito sa atin sa lungsod ng Olongapo. And yung ating pong mga kaibigan sa Capstone, binabati natin sa iFocus, Shining Star, Hypnotic Massage, yung ating Kayani, Absolute Service Inc., at yung Ralph's Restaurant, ayan, at yung Winnie's Parlor, ayan, yung ating mga supporters. And of course, ang SM Cinema Olongapo, ayan, sinasabi na 130 na lang po yung bayad at get additional 10 pesos off using your E-Plus card. Ayan, 20% discount on senior citizens. Ayan po, no? Gusto lang natin, senior citizens at PWD, ayan. Gusto lang natin ipaalala sa ating mga kababayan, yan pong pagbibigay ng libreng panonood ng sine sa ating mga senior citizens ay nagawa po yan noong panahon ng ating former Mayor Bong Gordon. Naalala ko si Gina, si dating former Kagawad Gina Perez pa ang nagpanukala niyan na yung ating mga senior citizens ay dapat makapasok ng libre sa mga sinahan at makapanood sa tuwing araw ng Lunes po yun. Ayun po, tinutuwid lang po natin kasi yung iba sinasabi na naganap daw po yan nito na lang sa panahon ni Roland Paulino. Hindi po. Ayan pong panonood, libreng panonood ng ating senior citizen na sa takdang araw ay naisagawa po yan noong pang panahon ng ating Mayor Bong Gordon. Ayun po, sige po, mamaya-maya ay magdidiretso na po tayo sa ating mga topic. Magpo-post lang po tayo sandali upang ipakilala ang ating istasyon at ang ilang ating mga sponsors. Huwag kayong aalis at babalik po ang Sangguniang Monitor. Enjoy life while you're still young. Be mentally alert and energetic. Shape up. Give your body the calisthenic you need, which will help you improve. Come and enroll at the biggest gym in the city. G-Gym Bodybuilding, Karate, Aikido, Kickboxing, Taekwondo, Ballroom Dancing, and
more. Call or text at 0927-518-7889. Look for Miss Jenny Ascal, the manager, or see us at number 1 Lower Calaclan at the back of DWGO, DWOK FM Radio. We want you to visit our place too. Gigi Bodybuilding. Life is beautiful if you know that health is wealth. The memories of life is the gift of Heritage Garden, Olongapo's newest and modern private cemetery. Heritage Garden is very well maintained to give your loved ones a peaceful, eternal rest. Come and visit us and avail of our reasonable rates. Life is everlasting at Heritage Garden. Heritage Garden at Tabacuan, Santa Rita, Olongapo City, with offices located at number 1 Lower Calaclan, Olongapo City, at DWGO, DWOK, or Civic Broadcasting Corporation Building, beside G-Gym, Olongapo. You may call the manager, Ms. Nida Nerpiol, at 223-2770. Kami po ang Urban Family Unified Youth Organizations at kayo ay nanonood ng Sangguniang Monitor. Yes, nagbabalik po ang Sanggunian Monitor at ngayon po bago tayo magpatuloy, gusto ko lang ipahatid sa inyo yung pong mga job vacancies ay yung mga openings ngayon na makikita natin sa www.subicjobfair.com subicjobfair.com. Ayan. Parati tayong nalilito dyan. Pero ngayon po, kung pupunta po kayo doon sa website na yon, ay malalaman nyo po na meron pong mga job openings katulad sa Certec Philippines. Nangangailangan po sila ng Marketing and Sales Representative, ISO System Auditor. Sa Philippine Inter-Electronics Corporation ay merong Process Engineer na nangangailangan sila. Sa South Coast Metal Enterprise Subic Inc. ay nangangailangan ng truck drivers, operations supervisor, forklift operators, at PCO staff. At ang FUSO Logistics Philippines Inc. ay nangangailangan naman ng warehouse man, forklift operator. Ang McDonald's Subic Bay Gateway ay nangangailangan ng kitchen and service crew, ng maintenance person, ng delivery rider. At ang Subic Shipbuilder Corporation ay nangangailangan ng engineering staff. 80, marami-rami yun. 80 engineering staff, no? Ang Subic Shipbuilder Corporation. Nangangailangan din sila ng accounting staff, 3, ng watchman, 15, ng safety patrolman, 15 rin, at heavy equipment operator, 10, trailer driver and forklift operator yon, no? At ang Dan Bray Subic Incorporated ay nangangailangan ng TIG welder. At ang Casa Kalayaan International School ay nangangailangan ng bookkeeper. Ang Nakano Tonye International Inc. ay nangangailangan ng company driver, 3 po yun. Yung Sigma Pacific BPO Solutions Corporation ay nangangailangan ng marketing assistant, admin assistant, marketing logistics, at sales promodizer. At ang SOL Manpower Services Inc. ay nangangailangan ng captain waiter, ng order taker o waiter, ng bartender o barista. Encoder, kaya nangangailangan din sila ng cashier at ng food dispatcher. At ang Absolute Service Inc. Philippine branch, ayon, ay nangangailangan ng customer service representatives, technical, yung book indexer, production assistant for medical nursing book publishing, enterprise class programmer, ng health coach associates o nursing, art illustrator, graphic artist, page layout operator, copy editor, editorial assistant, conversion programmers. Ayan po, ang daming kailangan din ng Absolute Service Incorporated. Pwede po kayong magpadala ng resume sa aking opisina dahil po yung aking kapatid na si Danny Piano po ang namamahala dyan sa Absolute Service. At yung IDES Interactive Technologies, IDES IT Inc. ay nangangailangan ng illustrator. Yung Logic Gate 1 Corporation ay nangangailangan ng web developer at graphic artist. Yung Ponix Farm International ay nangangailangan ng accounting assistant. Yung Texas Joe's Restaurant ay nangangailangan ng remote SEO writer o publicist.
repair technician at ang Subicom Incorporated ay nangangailangan naman ng creative content writer, no? Hiring daw, ASAP. Ayan po, ang daming trabahong naka-open ngayon, job opening, job vacancies, na malalaman niyo po ang detalye at yung kanilang mga telephone number, yung mga requirements nila, yung address nila. Kung pupunta po kayo sa www.subicjobfair.com. Ayan. Ayan po ang mga trabaho na libre. So punta lang po kayo. And bago po tayo magpatuloy, ayan, basahin lang po natin ang mabilis. Ito po yung isa sa mga major topic natin ngayong umaga. Yan pong tungkol sa bibigay ng pagpapasa ng ating sangguniang panglungsod sa pamagitan ng mga konsehal ng ating Mayor Roland Paulino. No, yan pong ating Olongapo Civic Center ay papalitan po yan ng isang commercial complex, no, at ng sa pamumuno po ng SM Prime Holdings. At meron pong grupo ngayon sa Olongapo City, ang tawag sa kanila ay magtanggol. Ayan. Magtanggol, ang ibig sabihin ay mga taong bayang nagsusulong ng good governance sa Olongapo. Ayan, magtanggol, mga taong bayang nagsusulong ng good governance sa Olongapo. At meron po silang statement tungkol dito sa ating privatization ng Olongapo Civic Center. Ang sabi nila, bakit dapat tutulan ng mamamayan ang privatization ng Olongapo Civic Center? So kamakailan ay lumagda ng isang kasunduan si Mayor Roland Paulino na kung saan ay pinapayagan ng SM Prime Holdings na sakupin sa loob ng 25 hanggang 50 taon ang kaisa-isa na lang na natitirang malawak na lupaing pag-aari ng pamahalaan sa gitna ng lungsod. Ito ay ang Olongapo Civic Center na kinabibilangan ng Marikit Park, Convention Center, Gordon College, Leas Park, City Museum, Tennis Court, Disaster Risk Reduction and Management Office, City Library, at iba pa. Itatayo rito ang SM Commercial Complex na kung saan ay maglalagay ng isa pang SM Mall, hotel, condominium, at iba pang commercial structures. Ito ay isang nakababahalang kaganapan sa ating lungsod. Sa buong kasaysayan ng Olongapo ay hindi pa nagkaroon ng ganitong kalaking sakripisyo ang lungsod upang mapagbigyan lamang ang isang dambuhalang korporasyon na hindi naman taga Olongapo ang may-ari at ang tanging layunin ay kumita pa ng limpak na salapi. Kahit ano pa ang sabihin ng mga ganid na opisyales ng bayan na may pakana nito, walang tuwirang pakinabang at puro perwisyo sa pangkaraniwang mamamayan ang kasunduang ito. Bakit dapat tutulan ng mga taga-Olongapo ang pagsasapribado at commercialization ng malawak na lupaing ito? Hindi na kailangan ng mga taga-Olongapo ang isa pang mall. Sa liit ng populasyon ng Olongapo, sapat nang may SM City sa Magsaysay Drive at may Harbor Point Ayala Mall sa SBMA or SBFC. Ikalawa, titindi ang problema sa traffic, polusyon at kriminalidad sa Olongapo. Dahilan sa sapat na ang dalawang nakatayong mall sa Olongapo, ang target na customers ng karagdagang mall sa Marikit Park ay mga taga Sambales, taga Bataan at iba pang taga ibang bayan. Ang pagdagsa sa Olongapo ng maraming tao ay lalo pang magpapalala sa tumitinding problema sa trapiko at polusyon. Mag-iiwan sa atin ng kanilang basura at makikiagaw sa lumiliit na supply ng tubig sa lungsod. Ang itatayong commercial center ay magiging magnet na mag-a-attract ng mga snatchers, mandurukot, budol-budol gang at iba pang mga elementong kriminal tulad ng nangyayari na ngayon sa paligid ng SM Mall sa Magsaysay Drive. Ikatlo, hihina o tuluyan ng mamamatay ang lokal na negosyo. Hindi na nga nagbibigay ng anumang suporta ang pamahalaang lokal sa mga maliliit na negosyante, maglalagay pa ng di kinakailangang kompetisyon
laban sa kanila. Ang mga lokal na negosyante, partikular ang mga vendor at lalo na ang dry goods section sa public market, ang karaniwang pinanghihina at kadalasan ay pinapatay ng mga malalaking malls na gaya ng SM. Ano ang pakinabang ng mga ito sa gagawing development ng SM? Ikaapat, kailangan ang park o open space sa Olongapo. Sa isang lungsod na kagaya ng Olongapo ay kailangan ng open space para sa park, playgrounds o greens, kagaya ng isang mapunong lugar na maaaring gawing pasyalan o pahingahan ng mga mamamayan. Halos lahat ng mga lungsod sa Pilipinas o maging sa buong mundo ay mayroong ganito dahil ito ay standard sa matinong urban development. Sa Olongapo, itong civic center na nga lang ang natitirang medyo may malalaking puno at malawak na lugar ay ibibigay pa sa pribadong sektor para gawing commercial area upang pagkakitaan lamang ng malaking negosyante. Ayon kay Senator Dick Gordon, ang ating Olongapo Civic Center ay ang crown jewel ng lungsod at ito ay hindi kailangan ibigay sa ibang negosyante. Ikalima, paglapastangan sa patrimonya at heritage ng lungsod. Ang Olongapo Civic Center ay puso at pusod ng Olongapo. Hindi makukumpleto ang kasaysayan ng lungsod kung hindi ipinamana ng mga naunang henerasyon ang lugar na ito sa atin. Dito nag-ugat ang maraming naratibong pangkasaysayan na mahalaga sa pagbuo ng isang pamayanan. Ang pagpapahalaga sa kultura, sining, heritage o pamana at edukasyon ay mabisang sangkap sa paglilinang ng kaluluwa at diwa ng lungsod. Pinili ng mga naunang pamunuan ang lugar na ito dahil ito ay nasa sentro ng lungsod na kung saan nababagay ang pampublikong parke, kolehiyo, museo, aklatan at iba pa. Ang matatandang puno sa lugar ay naging bahagi na ng ating kasaysayan. Ang ipagpalit ang mga ito sa isang commercial complex na ang unang-unang makikinabang ay isang dambuhalang korporasyon ay maliit lamang ang pakinabang ng mamamayan ay hindi katanggap-tanggap. Ika-anim, pagkakataon para sa corruption. Ang ganitong proyekto na kung tutuusin ay hindi naman talaga kailangan ng bayan ay kadalasang naiisip gawin ng mga politikong corrupt dahil sa ito'y nagbibigay ng pagkakataong kumita ng mas marami pang salapi diretso sa kani-kanilang bulsa. Siyempre, ang bayaran ay hindi ginagawa sa publiko at walang resibo. Kung gayon, paano malalaman kung nagkakalagayan nga sa pagpaparenta ng lupain ng lungsod? Ito ang ilan sa mga indikasyon na nagkakabayaran. Una, kung may mga politikong oposisyon noon at kumukontra sa ganitong proyekto na bumaliktad at pumayag na ngayon dahil sila ay nakapwesto na. Ang ibig sabihin ay walang alok na bayad sa kanila noon at ngayon ay di makatanggi sa laki ng bigayan kaya pumayag na sa proyekto. Ikalawa, kung may probisyon sa kasunduan na nagbibigay ng palugit sa SM Prime Holdings na hindi siya magbabayad ng renta sa lungsod sa loob ng ilang taon, iyon ang kapalit para mabawi ang pinanglagay sa mga opisyales na kumita sa transaksyon. Ikatlo, kung may probisyon sa kasunduan na lugi ang lungsod, iyon din ay paraan para mabawi ang pinanglagay sa mga kumita. Ikaapat, kung ayaw ipakita sa mga mamamayan ang kontrata, ito ay indikasyon na talagang mayroon silang itinatago. At ikalima, kung minadali ang mga resolusyon at ordinansa tungkol dito at ginawang moro-moro ang public hearing at proseso ng bidding. So ano ang dapat nating gawin? Una, lumagda sa petisyon na nagpapabawi sa kasunduang walang pakinabang ang bayan. Ikalawa, ilantad ang mga kasinungalingang kumakalat na ang pagpaparenta ng lupa sa SM ay mabuti para sa bayan. Ikatlo, sumali sa mga organisasyon ng mga mamamayan nagmamalasakit para sa kagalingan ng bayan. At ikaapat, lumahok sa mga kilos protesta laban sa walang habas na pagpaparenta at pagsasapribado sa pampublikong parke at mga lupain ng lungsod. Ito po ang statement ng mga taong bayang nagsusulong ng good governance sa Olongapo o magtanggol. Ayan po. Ipaglimi po natin yung kanilang statement at ako I believe na karamihan sa mga sinabi doon o kung di man ang kabuuan ng statement na yon ay pawang katotohanan.
So, ayun po, malapit na ang ating oras. Yung pong ating public hearing mamaya po tungkol sa Sabong, alas 4 ng hapon sa Rizal Triangle. Sana po ay magpunta kayong lahat dahil naniniwala tayo na ang pagtatayo ng isa na naman isang permanenteng sabungan dito sa ating lungsod ay hindi kailangan. So ipakita po natin sa proponent po nito na hindi po tayo pumapayag sa kanilang balakin na magtayo ng permanenteng sabungan dito sa lungsod. Marami pong mga debate ang mangyayari pero ipakita lang po natin yung ating suporta at yung ating magbigay po tayo ng ating sariling kuro-kuro o opinyon, no, tungkol sa bagay na ito. So, ayan po, mabilis ng oras at magkita-kita na lang po tayo sa Friday at bukas po ay ang aming session sa Sangguniang Panglunsod at yung importante po na dapat nyong malaman na inihain namin sa Sanggunian at sana nga ay magkaroon na ng committee hearing tungkol dito ay ito pong resolution strongly urging the City Mayor and the Olongapo City Police Office to cause the immediate removal of Christmas Bazaar at Columban Street. Yan po yung aming panukala ni Kagawad Ted Marsan dahil po ang night market na yan ay long overdue na. Nung January 31 pa po dapat nawala yan pero hanggang ngayon ay nandiyan pa rin. Kaya po gumawa kami ng resolusyon, no, na tinatawagan natin ng pansin ng mayor at ng kapulisan para gumawa ng aksyon diyan sa pagtatanggal ng night market na illegal na ngayon. So maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pakikinig at panonood ng Sangguniang Monitor. Babalik po kami ni Friendship Tet Marsan sa Friday sa ganitong oras din po, 11 to 12. God bless, Godspeed. Olongapo is worth fighting for. Ito po ang inyong Friendship, Edic Piano. Maraming salamat po. At ito po ang Sangguniang Monitor.